Hi! Ako po ang inyong Kuya Larry. Welcome po para sa isa na namang kasaysayan ng pag-ina. Aking itatampok ngayon at bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas tungkol sa sariling kwento ng pag-ibig na alam kong pupukaw at aantig sa puso ninyo at damdamin. Liham na pagpadala po sa atin ito ng isang nagpakilala lamang sa Palayaw na Cara. Siya po ay tagabayan ng San Ildefonso, lalawigan ng Bulacan. Ganito niya nais na ilahad ang kanyang kwentong pag-ibig. Dear Kuya Larry, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga masugid ninyong taga-subaybay. Isa po ako sa mga laging nakatutok sa iyong programa, inspired ng mga kwentong ibinabahagi ninyo, Kuya. Marami po kaming aral na napupulot. Kaya't sa puntong ito, nais ko namang ibahagi ang aking sariling kwento. Ako po si Cara ng San Ildefonso, Bulacan. 45 anyos na ako ngayon. Pero nananatili pa rin akong single. Oo, Kuya, hanggang ngayon. Kasi hindi ko pa rin nalilimutan ang aking naging unang pag-ibig nang nagdulot sa akin ng pasakit. Tuwing sasapit ang Disyembre noon ay lagi kaming umuwi sa bayan ng aking ama sa La Union. Tila naging tradisyon na ng aming pamilya na ipagdiwang ang Kapaskuhan kasama ang aming mga kamag-anak sa lalawigan. 17 years old ako noon nang makilala ko si Renzo sa La Union. Anak siya ng kaibigan ni Papa. Ang totoo niyan, Kuya Larry, ay wala akong interest kay Renzo nung una. Dahil ang nakapukaw o nakakuha talaga ng aking atensyon ay ang kanyang panganay na kapatid na si Dean. Maputi si Dean, may singkit na mata at kabaliktaran ni Renzo. Si Renzo naman ay isang tipikal na lalaki. Matangkad siya at may kayumangging balat. Masasabi kong may itsura naman siya pero mas nakuha ni Dean ang aking atensyon. At sa mga panahong iyon ay gusto kong mapalapit sa kuya niya. Kaya naman ang ginawa ko, kinaibigan kong mabuti si Renzo. Lagi akong nagtatanong sa kanya ng tungkol kay Dean. Kung anong gusto niyang pagkain o di naman kaya ay kung ano ang mga hiling nito. So naging malapit kami ni Renzo dahil laging nag-uusap kami at ang aming pinag-uusapan ay tungkol sa kuya niya. Nang bumalik ako sa Bulacan ay naging magpenpal na kami ni Renzo. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit habang tumatagal ay mas napapalapit ang loob ko kay Renzo at tila nawawala na ang paghanga ko sa kanyang kuya na si Dean. Lagi kami nagpapalitan ng liham. Inaalam kung anong nangyayari sa buhay ng isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon na napagtanto ko sa aking sarili na nahuhulog na ako kay Renzo. I have fallen in love with him. Nagpasya akong umami sa kanya ng aking tunay na nararamdaman. So ang ginawa ko, Nagpadala ako ng liham sa kanya. Nagpadala ako ng liham kay Renzo na nilalaman ng aking tunay na pagtingin sa kanya. Ngunit natagalan bago ako nakatanggap ng sagot mula kay Renzo. Kinabahan ako noon, Kuya, at nangamba na baka layuan na niya ako. Makalipas ang ilang linggo, pagka-uwi ko sa bahay, galing sa eskwelahan, ay may inabot na liham sa akin ng aking ina. Liham na matagal ko nang hinihintay-hintay mula kay Renzo. So sabi kong binuksan ang liham
sa pag-aakalang positibo ang nilalaman ng kanyang liham. Ngunit tila gumuho ang mundo ko nang mabasa kong mayroon na palang ibang nililigawan si Renzo. Masyado akong umasang may pagtingin rin si Renzo sa akin. Dahil lang sa mabait siya sa akin at pakiramdam ko'y espesyal ang turing niya para sa akin. Simula nang mabasa ko ang liham na iyon ni Renzo, ay hindi na ako muling sumulat pa sa kanya. Kahit pa may mga pagkakataong nagpapadala pa rin siya ng liham para mangumusta. Hindi na ako nag-abala pang sumagot sa kanya, kuya. Ayoko kasing malamang sinagot na siya ng nililigawan niya at masaya na siya sa piling nito. Tuluyan nang nawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa. Hanggang sa makalipas ang 4 na buwan, heto at muli na naman akong nakatanggap ng liham mula kay Renzo. Tinigilan na raw niya ang panunuyo o panliligaw kay Rochelle, ang babaeng 2 taon na niyang sinusuyo. Ayoko sanang magpatangay sa simpleng liham na iyon ni Renzo. Pero hindi ko maipagkakailang nabuhay sa akin ang pag-asa na baka may tsansa kami ni Renzo. Well, ating ipagpatuloy ang kasaysayang padala sa atin ni Cara, ang tunay niyang kasaysayan ng pag-ibig. Siya po ay taga San Ildefonso, Bulacan. Kuya Larry, nawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa ni Renzo. Hanggang sa makalipas nga ang 4 na buwan, ay muli na naman akong nakatanggap ng liham mula sa kanya. Ibinalita sa akin ni Renzo na nagkakalabuan na sila ni Rochelle. Ayoko sanang magpatangay sa simpleng liham na iyon. Pero hindi ko maipagkakailang nabuhay sa akin ang pag-asa na baka may chance sa kaming dalawa ni Renzo. Nagdesisyon akong magbakasyon uli sa La Union. Hindi ko muna sinabi kay Renzo na uuwi ako dahil gusto ko siyang surpresahin. Halata ang tuwa sa mukha ni Renzo namang makita niya ako. Niyakap ako ng mahigpit at sinabing, "Akala ko kinalimutan mo na ako. Mahal kita, Cara. Mahal mo pa rin ba ako?" Hindi ko alam kung ano ang magiging tugon o reaksyon ko sa mga salitang binitiwan niya. Sobrang tuwa ang aking naramdaman sa mga oras na iyon. Para akong nasa loob o para akong nananaginip, kuya, na naging kami ni Renzo. Habang ako'y nasa La Union, ay sa kanila muna ako nanunuluyan o naninirahan. Boto naman ang buong pamilya niya sa akin. Ganon din ang pamilya ko sa kanya. Namasyal kami sa Baguio. Gumawa kami ng maraming alaala na babaunin ko sa pagbabalik ko ng Bulacan. Ayoko pa sanang umalis pero kailangan eh. Kailangan ko nang bumalik sa Bulacan dahil nag-aaral pa ako. Kahit malayo ay patuloy kaming nagpapalitan ng liham ni Renzo. Kada linggo ay may natatanggap akong liham mula sa kanya. Pero heto na naman, bigla na lamang tumigil ang mga sulat na natatanggap ko mula sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Hindi naman ako pwedeng bigla na lamang magtungo sa La Union para kumustahin si Renzo. Kaya nanatili na lamang akong naghihintay sa muling pagpapadala niya ng liham para sa akin. Pakalipas ang ilang buwan ay nakatanggap muli ako ng liham. Ginugulo raw kasi siya nitong si Rochelle. Sinabi naman raw ni Renzo na
mayroon na siyang girlfriend pero ayaw pa rin siyang tantanan. Ayaw pa rin siyang tigilan ni Rosel. Sinabi sa akin ni Renzo na wala raw akong dapat ipangamba. Dapat wala raw akong ipag-alala dahil ako na ang mahal niya at wala na siyang pagtingin pa kay Rosel. Pero kahit pa may tiwala ako kay Renzo ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Lalo na nang mabalitaan kong naging magkaibigan na ulit sila. At sa pagdaan ng maraming araw ay lalo pang dumalang ang pagpapadala ng liham ni Renzo sa akin. Hanggang sa sumapit ang Disyembre. At muli naming pagbabakasyon sa La Union. Hindi ko inaasahan ang tumambad sa pagka-uwi ko, si Renzo, nakahawak kamay ng babaeng iyon. Sila na palang dalawa ni Rosel. Matagal na pala nila akong niloloko. Kuya, ang sakit. Ang hapde sa damdamin. Hindi ko akalaing magagawa akong lokohin ng lalaking labis kong pinag-ukulan ng pagpapahalaga. Dahil doon ay tila ba na trauma na ang puso ko. Natatakot na akong na baka maulit lang muli ang sakit at ang panlolokong dinanas ko. Sana lang, kuya. Sana lang ay dumating na ang araw na mawala na ang sakit at takot sa puso ko para magawa ko ng umibig pang muli. Maraming salamat po sa pag-eri ng aking kwento. Sana po ay may natutunan ang inyong mga listeners sa aking kwentong pag-ibig. Wika nga sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Kara ng San Ildefonso, Bulacan. Kara, sana naman may natutunan kayo sa kanyang sariling kwento ng pag-ibig. I hope you really learn a lot from it. Aking inihatid sa inyo ang isa na namang makulay na kasaysayan ng pag-ibig. At tulad rin po ni Carla, ang bawat isa sa atin ay maaaring may naiibang kwento ng pagmamahal. Sino man sa inyo, sino man sa atin, tiyak ko na mayroong espesyal na kwento ng pag-ibig. Kaya naman aming kayong inaanyayahan. Ibahagi po sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatangin ninyong kasaysayan na tumatak sa inyong isip, puso at damdamin, at magsilbisa ng inspirasyon at kapulutan ng aral ng ating mga taga-subaybay. Inyong ipadala sa palatuntunan ito ang kwento ng inyong pag-ibig at malugod po naming ilalarawan ito at isasahin pa po ang sarili ninyong kasaysayan. Ito po naman ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.